Okay, mabilis ang trade review lang kasi I'm not supposed to trade this day pero nakita ko 'to ang ganda. Ang ganda nung technicals niya so pinasok ko siya. Pero hindi talaga dito ako mag-trade eh, based on my trading psychology. Kasi kung na-lost 'to baka magmukmok na naman ako na dapat kasi hindi ka nag-trade kasi sa Monday ka pa magte-trade. Pero ang ganda kasi ng ano niya setup kaya nag-low risk lang ako, low risk na trade lang para if ever mag-go sa trend ko, magpo-profit ako. Pero pag hindi naman, small lang yung loss ko. Hindi masyadong mabubugbog yung trading psychology ko. So, same trade idea lang like last time. Buy market, sakyan ko yung bounce, tapos sa short ko yung continuation. Kaso, kagaya din last time, nag-down siya, tapos itong bounce na to, ito yan eh, itong bounce, itong mini bounce, dapat sasakyan ko, pero hindi ko nasakyan. So, ang ginawa ko na ulit is, sobrang kagaya na ng last trade nito. Pagka down, hindi ko na, inantay ko yung bounce, ito yung bounce. So, short ko yung continuation, yun yung trend ko, pero ayaw na niya, ayaw na niyang bumagsak. So, nag-antay na lang ulit ako ng Q para umakit siya and yun, yung bounce. Hindi ko nasakyan yung bounce. Then, so nagantay na lang ako ng Q kung kailan siya mag-up ulit. Kasi ayaw niya na bumagsak eh. Yan ito yung mga ano na yan, mini bounce. Ayaw niya na talaga bumagsak pa. So nagantay na lang ako ng bounce niya. Ito dito, sa part na to. First candle buy. Nag-buy na agad ako dito eh. Green arrow. Buy. Alam ko pinuruhan ko to eh. Sabay ulit. Pinuruhan ko to kasi ano na to eh, sa previous trading day ko, puro ganito yung nangyayari sa market. So, sentiment is yung market. Ganun talaga yung move niya nowadays na nangyayari sa higher time frame niya. Pero since sa 1 minute ako nagtitrade, hindi ko na pinapakialaman yung 1 minute. Pero yung gist of it or yung idea na nangyayari sa bigger time frame is nakaka-apekto kasi siya sa lower time frame. Kagaya ko sa 1 minute lang ako nagtitrade. So, ito. First buy, second buy, third buy, third buy, fourth buy, mali, eto, ayan, yung arrow, fourth buy, and then, eto, fifth buy, sixth buy. Talagang, sobrang confident ko na sa trade na to. Sobrang confident ko na kasi nga, puro ganito yung nangyayari. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 buy. And then, boom, ayun na. Ayan, ito mo to. Grabe, oh. Sobrang lumiit na yung mga buying candles ko dahil dito sa pandilang to. Dito ako nakapag-sell sa taas. Ayun, kasi kitang-kita lang. Yung dalawang yan eh, yung dalawang red ano yan, red arrow. Ito, and red arrow. Diyan ako nag-buy. Diyan ako nag-sell pala, sorry. Sell. So, overall, ano to, ilang minutes ba to? Sobrang bilis lang na ito eh. Ang tagal pala. It's a 23-minute trade. Ang profit ko for today is $18.47. Is almost 1,100. Kasi, kaya ko naman to sakyan ng malaki. Like, mag-raise ulit ako ng malaki. Kaso kasi, hindi nga to yung trading day ko. Actually, itong trading session na to, wala to sa disiplina ko. Talagang nakita ko lang, tapos nagandahan ako. So, tinake ko siya. Low risk lang para if ever hindi mag-go sa trend ko, hindi mabubugbog yung trading psychology ko. So, yun lang. This is 1,100 in and out in 23 minutes. Ang next na trading ko lang ulit sa Monday. Yun, doon na ako mag-big risk.